Boss! Agad na naisarado ni Shirley ang bibig na nakabukas mula sa panunood sa maskuladong lalaki na katatapos lang magbuhat ng barbell nang lumapit ang amo. Tuwid siyang tumindig ng sulyapan ng may-ari at gym instructor na si Randy. Siya na ang last member natin ngayong araw. Ikaw na bahala maglinis sa mga equipment at magsarado ng gym. Opo, boss. Nakangiti pang kumaway si Shirley dito. Ingat kayo pa uwi! Pahabol niya. Pinanood niya ang paglabas nito. Pagkatapos ay bumaling na sa mga lilinisin niya mga gym equipment. May ilang taon na siyang maintenance staff sa isang sikat na gym at masasabi niyang nag-e-enjoy siya sa trabaho. Habang nagpupunas ng treadmill ay hinugot niya ang cellphone sa bulsa. Mama? Shirley, tumawag ba sa'yo ang kapatid mo? Hindi. Bakit ho? Tinatawagan ko hindi naman sumasagot. Baka kung ano na nangyari. Rinig niyang pag-aalala sa boses ng ina. Napahinga siya ng malalim. Sige ho, ako na ho ang tatawag. Huwag na ho kayo mag-alala. Ibinaba niya ang cellphone pagkatapos ay muling tinapat sa tenga. Hello Shane! Hindi ba dapat kanina ka pa nakauwi ha? Ate Shirley, si Jessa to. Napakunot-noo siya dahil sa ingay na naririnig mula sa kabilang linya. Oh Jessa, nasan si Shane? Bakit ikaw may hawak ng cellphone niya? Sunod-sunod niyang usisa sa kaibigan ng nakababatang kapatid. Ate, kasi nandito kami sa bar. Hindi ko mapigilan sa pag-inom tong si Shane. Bakit ba nag-uubos ng atay ang babaeng yan? Inis niyang tanong nang buhatin ang timba pabalik sa maintenance room. Rinig niya ang pagbuntong hininga ni Jessa. I-text mo kung nasan kayo at pupunta ako. Nang maisarado ang gym ay mabilis siyang sumakay ng taxi. Sa isang maingay na bar siya pumasok. Ate Shirley, dito! Natanong niya si Jessa na kumakampay sa di kalayuan. Naabutan niya ang kapatid na nakadukdok sa mesa. Sunod-sunod siyang napailing at tumaltak. Ang gandang babae pero lasinggera. Nilingan niya si Jessa. Bakit naman hinayaan mo malasing tong kaibigan mo? Ate, kanina ko pa nga inaaya umuwi broken hearted. Natigilan ito. Nanlaki ang mga mata ng takpan ng bibig. Broken hearted? Ulit niya. Si Marco na naman ba? Ano na naman ang ginawa ng lalaking yon? Sunod niyang usisa. Sinulyapan ni Jessa ang kaibigan. Sa ano nito ay nakikita niyang pigil-pigil itong magkwento. Sa halip na pilitin ay yumuko si Shirley at mahinang tinapik ang balikat ng kapatid. Bunso, tumayo ka na dyan. Umuwi na tayo. Sayang lang ang luha mo sa... Napaatras siya nang itaas ni Shane ang muka. Sabog ang nangingitim na luha nito. Ate, niloko ko ni Marco. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Niloko? Oo, ate. Si Jessa ang natatakot na sumagot. Ikakasal na si Marco bukas. Anong ikakasal? Hindi pa 3 taon na sila ni Shane? Sino ngayon ang pakakasalan niya? Nagtatakang tanong niya dahil kahit alam niyang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito ay naayos din naman. Bakit hindi ang kapatid kong pakakasalan niya? Sinulyapan niya ang umiiyak na kapatid na muling isinubsob ang ulo sa mesa. Ito pa ate. Lumapit si Jessa sa kanya. Nakilala lang ni Marco ang babaeng nun sa bar at ikakasal na sila agad. Ipinahiya niya pa si Shane sa kumpanya. Wala raw silang koneksyon sa isa't isa. Napangiti sa inis si Shirley. Sinulyapan niya ang kaawa-awang kapatid. Inabot niya ang baso ng alak bago yun tinungga. Pabagsak niya yung ibinaba sa mesa. Walang hiyang lalaking na. Anya, matapos punasan ng likod ng palad ang bibig. Sino siya sa tingin niya para saktan ng kapatid ko, ha? Ni hindi nga namin yung pinapadapuan ng lamok? Dagdag pa niya. Noon pa man ay hiling ni Shirley ang magkaroon ng kapatid at kahit nahirap magbuntis ang ina ay nabiyayaan sila. Kaya ganun na lang kung paano nila ingatan ang bunso. Ni hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo para magtrabaho at makatulong suportahan ang pag-aaral nito. Kaya ito nakapagtrabaho sa magandang kumpanya kung saan nakilala ang nobyo.
Nagmukhang kaawa-awa talaga si Shane kanina, ate. Kung i-deny siya ni sir, parang hindi sila umabot ng taon. Tingnan mo, kinuna ng video ng isa naming kasamahan ng nangyari. Tapos ipinakalat sa group chat ng iba't ibang department. Inabot sa kanya ni Jessa ang cellphone nito. Naroon nga ang mayabang na si Marco at nang titigan ng kapatid sa video ay naikuyom niya ang mga kamao. Jessa, tawagin mong waiter. Umorder ka pa ng alak. Ano ate? Nagtatakang tanong nito. Matapang ang anyo niya nang lingunin nito. Agad itong natakot sa kanya. Kumuha ka ng alak. Gusto kong malasing. Okay. Nagmamadali itong umalis. Muling pinanood ni Shirley ang video. Pinagkatitigan niya ang nakangising si Marco habang nilalait ang kapatid. Humanda ka sa aking lalaki ka. Gigil niyang saad. Halos hindi pa na ibababa ang alak sa mesa ay agad niya na yung kinuha at tinungga. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Jessa nang maupo sa kaharap niyang silya. Bukas ng kasal ni Sir Marco. Nilingon niya ang kaibigan ng kapatid na dahan-dahang kinukuha ang cellphone na gigil niyang hawak. Bukas na agad? Tumango naman ito. Pagkatapos i-announce ni Sir Marco ang kasal, nagpamigay na rin siya ng invitation. San silang simbahan ni kakasal? Bakit ate? Anong balak mo? Sunod nito, sinulyapan niya ang nakayukong kapatid bago itinutok sa malayo ang nanliliit na mga mata. Maliwanag nang lumabas ang 3 dalaga sa bar. Kung si Shane ay wala ng tama ng alak buhat ng pagkakatulog, ang 2 kasama naman ito ay halos hindi makalakad ng tuwid. Kinampay ni Shirley ang parating na taxi na huminto naman. Sakay! Kahit halos mabuwalay pinauna niyang sumakay ang kapatid at kaibigan nito bago siya pumasok sa loob. Saan po kayo? Alangan na tanong ng driver nang sulyapan ng mga sakay sa rearview mirror. Lasing na sumagot ang dalaga. Manong, sa St. Gabriel Church po tayo. Sa simbahan po. Magsisimba kayo. Mukha kayo mga lasing na. Napahinto ang driver nang dumukwang si Shirley mula sa backseat. Hindi ho kami lasing. Nakainom lang, Manong. Nakangiting pagtatama niya. Dalhin niyo na lang ho kami doon at may dudurugin lang ako sa kamay ko ng buhay. Kasyual niyang tinapik ang balikat ng matanda. Larga na! Pakamot-kamot itong nagmaneho. Lasing na sumandal si Shirley sa kinauupuan. Sigurado ka ba na pupunta tayo sa kasal ni Marco ngayon? Tanong ni Jessa na gulo-gulo ang buhok. Magugulo ba tayo? Nakangiting dagdag nito. Babatiin lang natin ang bagong kasal. Magbe-best wishes lang tayo. Magkasabay na tumawa ang lasing na sina Shirley at Jessa. Habang si Shane naman ay problemadong nasapo ang mabigat na ulo. Maraming tao ang nasa labas ng isang heritage church. Naroon ang media na walang hinto sa pagguha ng mga litrato. Maraming mga kilalang personalidad ang imbitado sa magaganap na pag-iisang dibdib ni na Jeffrey at ng modelong si Annie. Gino! Ngumiti si Gino ng kamayan ng kaibigan at groom na si Jeffrey. Akala ko hindi ka makakarating. Mayabang na inayos ng binata ang kurbata. Bakit naman hindi? Siyempre, medyo awkward. Sagot nito. Pilit ang ngiting ibinigay ni Gino. Kahit papaano may pinagsamahan naman tayo. Nagkibit balikat ang magkaibigan. That's still hard to believe. Alam ko naman may namamagitan sa inyo ng bride ko. Tumigas ang mukha niya pero pinanatili pa rin ng maliit na ngiti. I guess, that's how lives work. Sagot niya. May tumututol ba sa kasalang ito? Tanong ng pari kaharap ang ikinakasal. Natahimik ang buong simbahan. Habang si Gino naman ay tinitimbang ang magiging desisyon. Kung tututol siya isang magiging malaking eskandalo yun, lalo na sa tulad niyang kilalang personalidad. Nang titigan ng bride ay nilakasan niya ang loob. Nag-ipon siya ng hangin sa dibdib. Hindi pa man siya tuluyang nakakatayo ay may sumigaw na mula sa labas ng simbahan. Itigil ang kasal! Sabay-sabay na palingon ang lahat sa pinto ng simbahan. Pasuray-suray ang lakad ni Shirley nang maglakad sa gitna. Kasunod sina Shane at Jessa. Father, mawalang galang na ho
at patawarin ako ng Diyos. Pero kailangan pang maumpisal sa akin ng groom na to. Anya nang huminto sa tapat ng altar. Para pa siyang mawawala ng balanse sa pagtayo. Agad naman siyang inalalayan ng dalawa. Umugong ang bulungan ng mga bisita. Tama kayo nang narinig. Baling niya sa mga ito habang nakatunghay sa kanya. Nakataas pa ang cellphone ng ilan. Sige lang, kunan niyo lang ako ng video kung paano ka ibukong lalaking to. Hoy, ikaw nakumag ka? Ang kapal na mukha mong magpakasal sa iba. Ilang taon kayo ng kapatid ko? Tapos sinapon mo lang siya na parang basura? Pinahiya mo pa siya. Ang tigas naman talaga ng mukha mo. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Ate! Magkasabay na sambit ni na Shane at Jessa nang bumagsak si Shirley. Kasama ng stand laman ng mga sariwang bulaklak na parte ng wedding decoration. Isang magandang ngiti ang nagawa ni Gino nang komportabling umayos sa kinauupuan. Humahanga siyang napatango ng pagmasda ng babaeng kasyual na tumayo mula sa pagkakabagsak. Ano? Magsalita ka! Sabihin mo sa kanila kung paano mo nilokong kapatid ko. Kung paano mo siya pinaasa. Samantalang iba naman ang pinakasalan mo. Manloloko ka! Hindi dapat tinatanggap ang tulad mo sa loob ng simbahan. Pigil ang malawak ng ngiti ni Gino nang tumungo ito. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Isang malaking eskandalo na kayang ibigay ng estranghera. Why are you just standing there watching this woman? Get her out of my wedding! Hindi ko kilalang lasinggerang yan. Sigaw ng groom na si Jeffrey sa mga security ng matauhan. Agad namang kumilos ang mga ito at nilapitan ng babae. Bitawan niyo nga ako! Hindi pa ako tapos sa manloloko na yan! Lumapit si Shirley at hinila ang groom. At nang humarap ito ay tila nahimasmasan siya. Agad naman lumapit sa kanya sina Shane at Jessa na nagulantang din. Galit na inigkas ng groom ang braso na hawak niya at magkapanunod silang tiningnan nito ng tatlo. You're crazy. Hindi ko kayo kilala. Napalunok si Shirley. Impit na bumulong ang kapatid sa kanya. Hindi si Marco yan, ate. Sino pala yan? Hindi ko alam. Maliit na nagkibik-balikat si Shane. Parang robot na nilingan niya ang kaibigan nito. Akala ko ba dito? Mahina niyang tanong. Iyon din ang akala ko eh. Kakamot-kamot na tugon nito. Paano ko ngayon babawiin ang lahat ng sinabi ko? Halos hindi yung lumabas sa bibig niya. Napaigtad lang sila at napapikit sandali sa singhal ng groom. What now? Sino kayo para guluhin ang kasal ko? Sikip ang boses nito nang bumaba sa mababang baitang. Lahat ng guest ay nagbubulungan habang pinagmamasdan sila. Gulong-gulo naman ang anyo ng bride na tila isang prinsesa sa ganda. Paano ko ba ito lulusutan? Mahinang tanong ni Shirley sa sarili. Isang malalim na hininga ang ginawa niya bago ngumiti ng tipid. Naku, pasensya na kayo ha. Kalimutan niyo lahat ng sinabi ko. Best wishes na lang sa inyo. Sa padre naman siya magalang na nagbaling. Father, patawad. Pero pakituloy na ho ang seremonya. Hindi ako tumututol. Pasimple niyang hinila ang kamay ng kapatid at kaibigan nito. Sibat na tayo. Nagmamadali at yukong-yuko silang lumakad na tatlo paalis. Hey! You can just turn your back after this scene. Rinig niyang sigaw ng groom. Nag-uunahan silang lumabas ng simbahan. Nilingan ni Joffrey ang security. Huwag niyo nga hayaan makalis ang babaeng yun. Agad namang itinimbre ng security yon sa mga kasamahan sa labas. Natigilan ang mga dalaga ng harangin ng malalaking gwardya. Takbo! Sigaw ni Shirley. Nagkanya-kanya silang lusot sa mga ito. Nilingon ni Gino ang sumigaw na dismayadong bride na si Annie. Agad itong nilapitan ng groom na si Joffrey. Babe, I'm sorry. Sino bang babaeng yon? How dare they ruin my wedding? Asik nito. I don't know, babe. May niloloko ka ba talagang babae, Joffrey? Pigil na naman ang ngiti ni Gino habang nanonood sa dalawa mula sa silya. Hindi alam ni Joffrey kung paano magpapaliwanag sa mapapangasawa. Hindi ko kilala ang lasing at baliw na yun. Pero niloko mo raw ang kapatid niya.
Believe me, Annie, I don't know them. I mean, look at them. You think kapareho natin sila? Ituloy na natin ang kasal. No, I won't. Nang bumaba si Annie at lumabas ng simbahan ay napatango si Gino. Nang tumalikod ay napangiti siya. Sa wakas, hindi natuloy ang kasal ng dati niyang nobya. Doon tila may nakita siyang pag-asa. Nang lumabas ng simbahan ay natanaw pa ng binata ang babaeng nag-eskandalo para itong bata na hinahabol ng ilang security. Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi at pasipol-sipol na sumakay ng sariling kotse. Mabilis na isinarado ni na Shirley at Shane ang pinto. Nagawa nilang takasan ng mga security na humahabol sa kanila. At sa pagharap ay ang ina ang bumungad sa dalawa. Oh, sino bang humahabol sa inyong magkapatid? At bakit ngayon lang kayo? Bakit hindi kayo umuwi kagabi? Papatayin niyo ba ako sa pag-aalala? Sa huli ay tumaas din ang boses nito. Mamaya na ho ako magpapaliwanag, Mama. Akit na ho kami sa taas. Gigil niyang hinila ang kapatid. Nang makapasok sa kwarto ay mabilis na hinarap ni Shirley ang bunso. Sino bang lalaking yun, ha? Mahinang tanong niya. Aba malay ko, bakit kasi sumugod ka na lang basta? Anong gusto mong gawin ko, ha? Walang pwedeng umagrabyado sa'yo, Shane. Nagkatitigan silang magkapatid at nakita niya ang ipon nitong luha. Ganun na magkapatid, pinoprotektahan ng isa't isa. Para itong musmos na bumulonghit ng iyak, siya naman ay naiiyak na niyakap ito. Pagbabayarin natin yung marko na yan sa mga ginawa niya sa'yo. Tumango si Shane bago mabilis na kumalas sa kanya. Paano yung maling groom na tinalakan mo kanina? Tanong nito. Naging seryoso ang anyo ni Shirley. Ipagdadasal ko na lang na hindi tayo habulin ng mga taong yun. Sana natuloy ang kasal nila at makalimutan na nila tayo. Sana nga. Mahinang hiling ng kapatid. O sige na, magpahinga ka na. Anya, at bukas, mas magpapaganda ka para magsisi ang manlulokong ex mo. Naiiyak siyang tiningala ng kapatid. Salamat, ate. Good morning, boss. Nakangiting bati ni Shirley nang makapasok ng gym. Kahit bitbit ang alalahanin para sa kapatid, ay ayaw niyang maapektuhan ng trabaho. Ngumiti si Randy. Good morning. Unahin muna linisin at i-disinfect yung weightlifting area. Opo, boss. Matapos linisin yun ay dumiretso siya sa locker room. Shirley, Boss? Lingon niya rito. may naghahanap sa'yo sa labas. Sino raw po? Mga pulis. Nahulog ang mga gamit na hawak niya sa narinig. May tatanong daw sila sa'yo. Shirley, Wala sa loob siyang nakatingin sa amo. nasa labas sila ng gym. Kailangan mo silang harapin baka kung anong sabihin ng mga kliyente natin. Mahinahong paalala nito. Opo, boss. Lalabas na po ako. Nang maiwan ay doon siya napahawak sa locker. Nang lugbas ay kitang-kita ni Shirley kung paano siya tingnan ng mga kasama sa trabaho. Naroon sa labas ng gym ang dalawang pulis. Magandang umaga ho. Galing ho kami sa police station. Kayo ho ba si Shirley Rosario? Magalang na tanong ng isang pulis nang makalapit siya. Nasulyapan niya ang boss na tanaw-tanaw siya bago bumaling sa mga pulis. Opo, ako nga po. Kung ganoon, iniimbitahan po namin kayo sa police station para harapin ang reklamo laban sa inyo. Agad na hinawakan niya ang braso ng isa at nagmamadaling nagpaliwanag. Mga sir, nagkamali lang po talaga ako. Hindi ko naman po yun sinasadya. Sa presinto na lang ho kayo magpaliwanag, ma'am. Iginiya siya maglakad ng dalawang pulis. Kahit magpabigat ay nagawa pa rin siyang isama at isakay ng mga ito sa police mobile. Sa police station ay nakayuko si Shirley na naglalakad. Sa 28 taon niya sa mundo ay ngayon lang siya nagpunta sa nakakahiyang sitwasyong ito. Mr. Ramos, ito ho ba ang babae ng gulo sa kasal ninyo? Tanong ng pulis nang huminto sa tapat ng isang desk. Pinaupo siya nito. Dahan-dahang itinaas naman ang mukha niya. At nakita niya sa katapat na upuan ng groom na kahapon lang ay ginulo niya ang kasal. Alangan siyang ngumiti rito. Kumusta kayo, Mr. Ramos? Napapikit siya ng galit itong magsalita. Yeah, she's that crazy, drunken woman who ruined my wedding. Akma pa itong tatayo ng pigilan ng mga pulis. Sir, huminahon ho kayo. Padabog na umupo sa silya si Joffrey. Nalingon ni Shirley ang pulis na babae na nagsalita.
Miss Rosario, ito ho ang ikinaso sa inyo ni Mr. Geoffrey Ramos dahil sa mga paratang at mapanirang puri na paratang ninyo sa kanya. Defamation, slander, at alarm and scandal. Kasabay ng paglunok niya ay ang pagbaling niya sa groom na batiin pa rin siyang pinagmamasdan. Kaya maganda ka na magaling na lawyer. But I bet kung makakakuha ka. From what I heard, isa ka lang gym cleaner. Hoy! Mr. Ramos, wag mo nga minamalit ang tulad kong tagalinis. Hindi niya na napigilan na sumagot sa naging asta nito hanggang sa matigilan din. Hindi ito ang oras para magmataas. Ngayon niya kailangan maging mapagkumbaba lalo na't siya naman ang nakaagrabyado. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kapalan ng mukha sa pagkakataong ito. Tungkol naman sa nangyari, pasensya na talaga. Hindi ko alam na sa maling kasalan kami napunta. Kung ano man ang nasabi ko, hindi para sa inyo yon. Nagkamali lang talaga ako. And you think, makakaalis ka lang basta pagkatapos mo akong iskandalo? Hindi mo pa kilala kung sino pinaya mo? Patuloy nito. Hindi nga eh. Walang ideya siyang umiling. My dad is akong Congressman Benedicto Ramos and my mom is a judge. Mas lalong nadagdagan ang pangamba ni Shirley sa narinig. Oo, hindi na nito kailangan pa ng koneksyon dahil siya naman ang mali. Pero sigurado matutuluyan siyang makulong kung makikialam ang mga magulang sa napahiyang anak. Kaya kailangan niyang maayos ang gusot na ito bago pa lumaki. Ngumisi si Geoffrey. At sa tingin mo talaga, papatulan ko ang kapatid mo? Just so you know, model ang fiancé ko. Mabilis na tumayo si Shirley. Napupuno na ako sa iyo ah. Nagsusorry na nga yung tao, ayaw mo pa. Ang yabang-yabang mo. Marunong akong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad. Pero yung palampasin niyang hangin mo sa katawan, yan ang di ko matitake. Kumalma kayo, Miss Rosario. Awat-awat siya ng mga pulis habang pilit inaabot ng mga paa niya ang binti nito. Napaatras siya nang mas galit itong tumindig at dinuro siya. Ganyan talaga ang ugali ng mga mahihirap na tulad nyo. Kayo na nga itong may kasalanan. Kayo pa ang malakas ang loob. At kayo namang mayayaman, ang tataas ng ere ninyo, tapos feeling gwapo ka pa. Hindi nagpapatalong sagot ni Shirley. Go on, magwala ka dito. Dahil dito ka na makukulong. Kakasuhan kita. At dahil mahirap ka, wala kang magiging magaling na abogado. Nakangiting sagot ni Geoffrey. Mabubulok ka sa kulungan sa pagsira ng kasal ko at reputasyon ko. Bumaling ito sa mga pulis. Tatawagan ko ang abogado ko to inform this legal matter. And I will make sure this woman learns her lesson. Ma'am, tumawag rin ho kayo ng abogado ninyo. Tiningala ng desk officer si Shirley. Natigilan naman siya. Saan siya kukuha ng abogado? Sinong tatawagan niya para makatulong sa kanya ngayon? Ayaw naman niyang mag-alala ang kapatid at ina. I-detain nyo na tong babaeng to. Utos ni Geoffrey. Nang lapitan siya ng mga pulis ay mas lalo siyang nagpumiglas. Sandali mga sir! Ma'am, doon po muna kayo pansamantala sa kulungan. Sandali, mamang pulis! Binitbit siya ng mga ito. Nakita pa niya ang ngisi ng groom. There's no basis for detaining my client. Please release her. Sunod-sunod silang napalingon. Naroon ang isang babae na may formal na suot, hawak ang suitcase. Dire-diretso itong naglakad patungo kay Shirley. I'm Attorney Julia Villegas, Shirley's Rosario's lawyer. Nakangiting bumaling sa kanya ang magandang abogado. Naituro niya ang sarili. Abogado ko? Paninigurado niya dahil hindi niya alam kung sinong anghel ang nagpadala sa kanya nito. Attorney Julia? Tanong ni Geoffrey. Yes, it's me, Geoff. Hindi nawawala ang ngiti nito nang sumagot. May warrant arrest ba kayo para sa client ko? Natahimik ito bago lihim na sinulyapan ng mga pulis. Labag sa batas ang pagdetain kay Miss Rosario ng walang proper grounds. Formal na sagot ng abogado. Dahan-dahang binitawan si Shirley ng mga pulis. You're welcome to pursue legal action, Mr. Ramos. We're ready to defend against it. Dugtong ni Julia bago may ngiti siyang sinulyapan. Let's go, Miss Rosario. Naguguluhan naman siyang tumango. Kinuha niya ang bag sa silya at nasulyapan ng groom na nanlalaki ang butas ng ilong. Naunang naglakad ang abogada, agad naman niya itong hinabol. Attorney! Tawag niya nang makalabas sila sa police station. Agad niya itong hinawakan sa kamay.
Maraming salamat po sa inyo. Kung di dahil sa inyo, nakulong na ako. Miss Rosario, hindi ako dapat pasalamatan mo. Dahil sinusunod ko lang ang utos sa akin. Naglaho ang ngiti niya at napakunot noo. Sino pong nag-utos sa inyo? Napatingin siya sa parating na nangingintab na kotse. Nang huminto yun ay may inilabas ang estrangherong matangkad, moreno at mistulang modelo. Siya! Sagot ng abogado. Mas lalong luminya ang kanyang noo. Sa kanya ka dapat magpasalamat. Hi, Shirley. Kilala niyo ako? Takang tanong niya. Yeah. Ako, hindi mo pa kilala. So let me introduce myself. I'm Gino Jose Hernandez. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Alangan niya yung tinanggap. Ikaw ang anghel na nagpadala ng tulong sa akin? Tumango ang binata pagkatapos nilinga ang abogado. Attorney, tatawag na lang ako kung may kailangan. Thank you for your time. You're welcome, Mr. Hernandez. Sinulyapan siya nito. I'll go ahead, Miss Rosario. Salamat po! Nang umalis ito ay doon niya lang napagtanto na nanatiling hawak ng estranghero ang kamay niya. Matulin siyang bumitaw dito. Salamat ho sa tulong niyo, sir. Parte ho ba kayo ng public service? Napangiti ito. No, I'm not. Bakit niyo ho ako tinutulungan? Ngumiti ito't lumapit sa kanya. Sandali pa siyang napaatras ng takot itong tiningala. Because I'm your fan. Fun? Yeah. Teka, kailan ba ako naging artista? Kahapon, sa wedding day. Ano? Malalaman mo rin ang lahat. But for now, just ride in. Binuksan ni Gino ang pinto ng kotse. Oh, ho? Bakit? Just get in. Ayoko nga. What? Hindi ako sasakay. Hindi ko naman kayo kilala eh. Maraming salamat sa tulong nyo. Sana dumami pa ang tulad niyong mababait. Humakbang na si Shirley nang mapahinto rin. Gusto mo bang bumalik sa presinto? Nilingon niya ito. Isang tawag ko lang kay Attorney Julia. Pwede siyang mag-quit. Ano ba talagang gusto nyo? Impik niyang tanong. Maliit na luminga si Gino para ituro ang nakabukas pa rin na pinto. I told you. Malalaman mo din. So come with me. Natagpuan ni Shirley ang sarili sa isang mamahaling restaurant, kaya mas napagtanto niyang hindi basta-basta ang taong kasama. Sa anyo at tindig pa lang nito ay siguradong big time na. You can order anything you want. Anito, hindi ako makakakain ng hindi ko kilala ang kaharap ko sa mesa. Nagpakilala na ako kanina. I'm Gino. Okay, Sir Gino. Bakit niyo ba ako tinutulungan? Mayabang itong dumikwatro. I was there at the wedding, and I saw how beautiful it was. Nag-arko ang kilay niya. Hindi ko kayo maintindihan. Let's just put it this way. Ipinatong nito ang magkabilang braso sa ibabaw ng mesa bago siya pinagkatitigan. Para naman maiwasan ang mga magagandang mata nito, ay kinuha niya ang baso at tinungga iyon. Mag-date tayo. Otomatikong naibuga ni Shirley ang laman ng bibig sa kaharap. Nagtitimpi namang pinunasan ni Gino ang naligong muka. Sorry, hindi ko sinasadya. Ano ba naman kasi ang sinasabi mo? Natatarantang wika ni Shirley. Nang magtampo ang mga mata nila ni Gino ay natigilan siya. Totoo bang gusto niyo akong i-date? Tumango ito ng kasyual. Bakit ako? Bakit hindi? Katwiran nito. Sir Gino, ngayon lang nga tayo nagkita eh. Ni hindi niyo ako kilala. Bakit akong i-date ninyo? Can you just agree? Tiningala ni Gino si Shirley na tumindig. Hindi ko kayo kilala. That's why we'll go on a date. Ayoko nga. Malay ko ba kung masama kayong tao? Kusa rin siyang natigilan. Ngumisi ang binata. Really? In case you forgot, I did help you before you asked for it. Sinusumbatan niyo ba ako? Malay ko ba kung may iba rin kayong intensyon? Baka gusto niyo maging kapalit ang katawan ko. Naging mahina ang huli niyang sinabi. Alright, if you don't want to date me, I won't help you with your case. Nakangiti pa itong tumungga ng baso. Wala namang maisagot si Shirley. Come on, you'd better think of it. That man can really put you behind bars. Look, I'm giving you a great choice. Makipag-date ka lang sa akin. At sandali nga lang, bakit parang talong-talo ka pa makadate ko?
At sa tingin mo ba easy to get ako? Sagot ni Shirley. I'm giving you a rare chance. Not everyone gets a chance to date Gino Jose Hernandez. Tumawa siya na ikinakunot nito. Sir, hindi ko alam kung anong pakay ninyo. Pero no deal pa rin ang sagot ko sa alok ninyo. So you're telling me, mas gusto mo makulong? Okay, fine. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Hello, Attorney Julia. Sinulipan siya ng binata. Your work is done. Pwede mo nang hindi i-represent si Miss Rosario as her lawyer. Mabilis na nawala sa kamay ni Gino ang hawak na cellphone. Tiningala nito ang dalaga na umagaw sa hawak. Ang sasama talaga ng ugali niyong mayayaman! Tinaasan lang ni Shirley ng kilay ang binata. I'm actually being nice to you. Oo na! Did you just say yes? Tanong nito. Oo, papayag na ako. Napangisi ang binata. Payag na ako. Tulungan niyo lang ako sa kaso ko. Good decision. Tumindig si Gino at binawi sa kamay niya ang cellphone. So now, you and I are officially dating. You're Shirley, right? Maliit na pagtango ang ginawa niya. Magkita tayo tomorrow morning. Huwag mo akong paghintayin, ha? Bye. Nang lampasan siya ng binata ay napahawak siya sa ulo. Ay nako, ano ba tong napasukan ko? Bagsak ang mga balikat ni Shirley nang umuwi sa bahay. Sinalubong siya na nag-aalang ina at kapatid. Ate, ayos ka lang? Pinuntahan ka raw ng mga pulis sa trabaho? Sunod na tanong ni Shane. Anak, ano bang nangyayari? Dagdag ng ina. Pilit siyang ngumiti rito. Ayos na ho ako, mama. May hindi lang pagkakaintindihan. Pero maayos ko rin yon. Pasok na ho kayo. Matamlay siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa man siya nakakapasok ay kasunod na niya ang kapatid. Nauna pa itong maupo sa kanya sa kama. Ate, tungkol ba yun sa kasal kahapon? Galit na galit yung groom. Siguradong hindi nila tayo basta palalagpasin. Dagdag nito. May tumulong sa akin para hindi ako makulong. Ha? Sino? Si Mr. Gino Jose Hernandez. Sandaling natigilan ng kapatid. Parang pamilyar ang pangalan niya. Hanggang sa may maalala ito. Tama! Siya yung gwapong bilyonaryo na nag-invite sa company namin. Pagbibigay alam ni Shane nang mabilis na hugutin ng cellphone sa bulsa at nagtitipa. Ito, siya ba yun? Sinilip niya ang litrato. Oo, siya nga yan. Naupo siya sa tabi nito. Ate, hinarap siya nito. Si Mr. Hernandez, isa siya sa major shareholder namin sa kumpanya. Paliwanag nito. Sandali, bakit ka raw niya tinulungan? Usisa pa ng kapatid. Gusto niya raw ako makadate. Natahimik ang kwarto pagkatapos ay napuno ng tawa ni Shane. Peke siyang tumawa kasabay nito pero agad ding sumeryoso ang anyo. Ate naman, huwag kang nga magbiro ng ganyan. Shane, totoong sinasabi ko. Bakit naman sa dinami-dami ng babae ikaw talagang i-date niya? Malay ko. Kahit ako nagtataka kung anong tumatakbo sa isip ng lalaking yun eh. Patuloy niya. Natahimik muli sila. Totoo nga, si Mr. Hernandez ang nakaharap mo? Hirit pa rin ang hindi naniniwalang kapatid. Oo nga, siya pa nga sumundo sa akin sa presinto. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. So kailan ang date ninyo? Sabik na tanong nito na natitigan lang niya. Pabagsak na binitawan ni Shirley ang bag sa silya. Tiningala siya ni Gino bago sinulipan ang suot na relo. Hindi ako late. Take your seat, please. Putol nito nang ituro ang silya. Napilitan siyang okupahan yun. Ano? May trabaho pa ako. Napahinto siya sa pagsasalita nang makita ang ipinatong nitong paper sa ibabaw. Suotin mo yan. May pupuntahan tayo. Ha? Saan naman? Ngumiti lang ito bilang sagot. Natagpuan ni Shirley ang sarili sa isang yate. Suot niya ang magandang bestida na ibinigay ng bilyonaryo. Napatingin siya kay Gino nang ipakita nito ang braso. Anong gagawin ko dyan? I'm trying to be a gentleman. Natitigan niya ito nang hawakan ng kamay niya at iangkla ang sariling braso. Let's go. Nakangiti siya nitong iginiya na maglakad. Napalibot ang tingin niya sa magarang kasiyahan
Halos lahat ay may magagandang damit at mayayaman. Nasaan ba tayo? Bulong niya rito. We're here at the engagement party. Engagement party, Nino? Humarap ito sa kanya nang makarating sila sa deck. Engagement party ni na Annie at Joffrey. Mabilis siyang kumilos at agad na nagtago sa likod nito. Bakit mo ko dinala dito? Alam mo namang malaking atraso ko sa tao na yun eh. Napangiti naman si Gino. Nasaan ang tapang mo? Last wedding kahit security natakasan mo. Nagkamali nga ako. Maling simbahan ang pinuntahan namin. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti sa mahinang paliwanag ng dalaga. Ang pagkakamali na yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Nang sumilip si Shirley ay mabilis din siyang nagtago nang makita ang pamilyar na babae. Gino? Napalinga roon ang binata at napaseryoso nang makita si Annie. You're here! Dagdag nito, pekeng ngumiti si Gino. You didn't miss the second engagement party after hindi matuloy ang kasal ninyo ni Joffrey. Ngumiti si Annie na may hawak na baso ng wine. Geoff, intended to make things up. From engagement party and of course, the wedding. At sisiguraduhin namin na hindi na makarating ang mabaeng baliw na nanggulo sa wedding namin. Napamulat ang nakapikit na si Shirley nang umalis si Gino sa pagkakaharang sa kanya. Nakita niya kung paano magsalubong ang mga kilay ng babaeng kaharap nito. Annie, I want you to meet Shirley, my girlfriend. Alangan ang ngiti ni Shirley nang salubungin ang mga tingin nito. Hello? Bati niya. Wait, siya yung wedding crasher, di ba? Inis na tanong nito. Nilinga siya ni Gino at tila inuutusan na magpaliwanag. Agad siyang ngumiti kay Annie. Ako nga yun, Annie. How dare you show your face here? Teka lang naman. At ikaw, Gino, how come this woman is your girlfriend? Galit na putol nito sa kanya nang humarap sa bilyonaryo. Why? What's wrong with her? Ngumisi si Annie. Hindi mo nakikita ang problema sa babaeng to? She made an honest mistake. Lahat naman tayo nagkakamali. I can't believe it. At talagang dinala mo pa siya rito sa engagement party namin. Salit-salitang tiningnan ni Shirley ang dalawa. Kung si Annie ay galit na galit, si Gino naman ay tila kasyual at parang nang aalas ka pa. Isang masamang tingin ang ibinigay sa kanya ni Annie na ikinutungo ng kanyang ulo. Kung alam ko lang na isasama mo yan, hindi na sana kita in-invite, Gino. Inimbita mo lang naman ako para makita ko na ikakasal ka na. Seryosong sagot ng bilyonaryo. Nakita niya kung paano matahimik si Annie at nang sulyapan si Gino ay nakaramdam siya ng kung ano sa pagitan ng mga ito. Hanggang sa lumampas ang kanyang tingin, natanaw niya ang palapit na si Joffrey. Pasimple niyang inalis ang kamay ni Gino para makaalis pero ayaw siya nitong bitawan. Hi babe. Lumapit ito sa fiancé. Gino. Napahinto si Joffrey nang makita si Shirley. What the hell? Anong ginagawa ng babaeng dito? And who let her in? Natuon ang atensyon ng malapit na mga bisita sa pwesto nila dahil sa boses nito. Stalker ka ba ha? Sinusundan mo ba akong baliw ka? Akma siya nitong lalapitan nang humarang si Gino. Natigilan naman si Joffrey. She's my date. Natawa ito ng hilaw nang ituro siya. Ito? Date mo? Yes, I'm invited. And she's my date. Nang makita ni Shirley na pinagmamasdan at pinagbubulungan siya ng mga tao tungkol sa nangyari sa kasal, mabilis siyang bumitaw kay Gino, hawak ang dulo ng bestida nang tumakbo paalis. Ninitian naman ng binata ang kaibigan ni si Joffrey at ang dating nobya na si Annie na ngayon ay inis na inis. Sinalubong ng malakas na hangin si Shirley nang bumaba sa deck at malayo sa kasiyahan. Pilit naman niyang ipagkaila, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng panliliit sa mga taong nasa paligid. Hindi ba ex-boyfriend ni Annie si Gino? Oo, sila nga dapat ang ikakasal eh. Itong si Joffrey pala, lihim na kinikita si Annie. Pinatigas niya ang leeg nang marinig ang dalawang babae na dumadaan. Nandito ka lang pala. Nagulat pa siya nang makita ang tinutukoy ng mga ito. I look everywhere for you. Bumalik na tayo sa loob. Kasyual na dagdag nito nang tumalikod. Hindi ako babalik doon. Napahinto naman ito. Hindi mo ba nakita? Galit ang magjowa na yun sa akin. And that's why you're here. Sagot ni Gino nang humarap. Napakurap naman siya. Ano?
You're here to ruin everything. The engagement, the celebration, and their mood. Lang ang gagawin mo while we're dating. So continue the show. Lumapit ang bilyonaryo. Inabot ang palad niya pabalik sa kasiyahan. Nang makarating sa lounge sa loob ay naupo sila sa mga silya na naroon sa harap ng mahabang mesa. Nakita niya kung paano siya galit na tingalain ni na Joffrey at Annie. I can't believe she has the face to join us. Yun ang narinig niya sa katabi ni Annie na siguradong kaibigan nito. Napatingin siya kay Gino na maingat siyang nilagyan sa ibabaw ng mga hita ng napkin table. You can eat. Paano ako makakakain? Ang sama ng tingin nila sa akin, oh. Dugtong niya. You won't be there just for their stares. Pero sa gutom, oo. Pinanood niya kung paano siya lagyan ito nang hindi niya alam kung anong klaseng pagkain sa plato. Habang pinagmamasdan niya si Gino ay aaminin niya na nasa binata na ang lahat. Natauhan lang siya nang maalalang pag-akto lang lahat ng ipinapakita nito. Wala nga yata itong pakialam sa nararamdaman niya. Aksidenteng nakita ni Shirley na pinapanood sila ni Annie. Agad siya nitong inirapan. Napahinga na lang siya. Natapos ang magarang hapunan nang hindi niya nalalasahan ang pagkain. Lumabas siya mula sa comfort room at napahinto siya nang makita si Annie kasama ang ilang kaibigan nito. Dumiretso siya sa lababo at naghugas ng kamay nang sadya nitong patayin ng gripo. Sinulyapan niya ito sa salamin. Saang basura ka ba pinulot ni Gino? Ngumiti ang mga kaibigan nito na pinalibutan siya. Bukod sa eskandalosa ka, mukha kang walang pinag-aralan. Prangka pa nito sa kanya. Seryoso niya itong hinarap. Bakit kailangan mong malaman? Ikakasal ka na, di ba? Patuloy niya. Nandudumilat ito sa galit nang lumapit sa kanya. What did you just say? Sabi mo hindi mo na kailangan malaman kung saan akong basurang pinulot ng ex mo. Ang kasal mo ang intindihin mo. Ngumiti siya rito at nang tingnan ng mga kaibigan nito ay sadyang pinagpag niya ang mga basang kamay. Tumalsik yon sa mga mukha ng mga ito kaya maarting umalis sa daan niya. Nang makalabas ay nagtitimpi si Shirley na huminto. Nang makita naghihintay sa labas ng comfort room si Gino. Bumalik na tayo sa party. Gusto ko nang umuwi. Kotang-kota na ako sa light at buwisit sa mga tao dito. Diretso siyang sumagot. Pagkatapos ay kasyual na hinubad ang mataas na sandals. Shirley! Tawag ni Gino pero hindi ito lumingon. Nakababa mag-isa ng yate ang dalaga. Pinagkatitigan siya ng ilang mayayamang bisita pero wala siyang pakialam. Humarang ang sumunod sa kanya na bilyonaryo. Walang emosyon itong tiningnan. Hindi ako babalik sa party na yun kahit na ipakulong mo pa ako. Really? Oo, kaya maghanap ka na lang ng ibang gagamitin mo para bisitin ang ex mo at ang fiancé niya. Adios! Ipinagpatuloy niya ang paglalakad pero napahinto rin. Nilingan niya ang natigilan na binata. Luluwag ang loob mo kapag tinanggap mo na ikakasal na siya sa iba. Try mo mag-move on. Mahirap pero malalampasan mo. Anya. No. Nagtama ang mata nila nang lumingon ito sa kanya. You have no right to tell me what to do. Lumapit ito sa kanya. Ako ang magtuturo sa'yo ng gagawin mo. At yun ang tulungan akong huwag matuloy ang kasal ni Annie. And you will do that whether you like it or not. Bumaba ang mga seryosong mata nito sa paa niya nang walang sapin. Maghintay ka dito. Kukunin kong kotse ko. Nang tumalikod si Gino ay doon lang siya napahinga. Paano ko ba siya matatakasan? Tanong niya sa sarili. Kinaumagahan ay para bang ayaw ni Shirley bumangon sa kama. Sa tuwing maaalala niya ang mga panlalait ng mga tao sa kanya sa party, lalo na si Annie, ay napapapadyak siya sa inis. Mr. Hernandez, kayo ba yan? Nanglalaki ang mga mata ni Shane habang pinagmamasdan ng bilyonaryo na nakaupo sa maliit nilang mesa. Yeah, pasensya na't masyadong maaga ang pagbisita ko. Heto ho ang kape. Ibinigay naman ni Susan ang tasa sa tapat ng bisita. Thank you, Mrs. Rosario. Totoo pa lang kayong tumulong kay Ate Shirley sa kaso niya? Tumango naman siya. Nagkatinginan ng mag-ina. Maraming salamat ho, sir, sa pagtulong niyo sa anak ko. Oo nga ho, Mr. Hernandez. Kung nakulong si ate, hindi ko mapapadawad ang sarili ko. Napatingin si Gino sa sumeryosong kapatid ni Shirley. Kasalanan kong kung bakit sumugod siya sa simbahan.
Ang akala niya yung cheater kong ex ang nandun. Kaya ayun, nagpunta siya para ipagtanggol ako. Naupo si Shane sa harap na silya. Noon pa man, lagi na akong pinagbibigyan ni ate. Pinag-aral niya ako kaya may maganda akong trabaho ngayon. Isa mang taglilinis si Shirley. Ipinagmamalaki naman namin siya ni Shane. Segunda ng ina, lihim ang pagbaba ng dibdib ni Gino at naalala ang dalagang hinamak-hamak ng dating nobya. Ganoon na rin ang mga bisita sa engagement party. Nakokonsensya siya at nakita ang ibang katangian ng babaeng nakita niya lang sa kasal ng dating nobya. Anong ginagawa mo rito? Sabay-sabay na napalinga ang tatlo kay Shirley, naggulo-gulo pa ang buhok at pababa sa huling baitang ng hagdan. Good morning. At anong good sa morning kung ikaw ang makikita ko? Lumapit siya sa mesa. At paano mo nalaman kung saan ako nakatira, ha? Ngumiti si Gino habang pinagmamasdan ng dalaga. I have so many ways to do that. Tiningnan niya ang ina at kapatid. Ma! Shane! Bakit kayo nagpapasok na hindi niyo kilala sa bahay natin? Bakit naman hindi natin i-welcome ang tulad ni Mr. Hernandez, ate? And obviously, hindi naman siya masamang tao. Tanong ni Shane. Hindi tayo sure dyan. Kontra niya. Bumaling si Shirley kay Gino. Hinawakan ito sa braso at pilit itong itinayo. Uuwi na rin siya. Binitbit niya ito palabas. Nang makarating sa sasakyan ay binitawan niya ito. Buwisit niya itong tiningnan. Hindi bang sabi ko ayoko na? Kung hindi ka makamove on sa ex mo, huwag mo akong idamay. Kung ayaw naman niya sa'yo, huwag mo nang ipilit. Kusa siyang natigilan nang makita ang seryosong anyo nito. Natapik niya ng mahina ang bibig. Sorry. Bawi niya. Ikaw kasi. Paninisi niya pa. Annie and I were together for 4 years. Lihim niya itong pinagmasdan. I can't give up that easily. That's why I need your help. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nila. At ikaw rin ang magiging dahilan para tuluyan silang maghiwalay. Once this scheme succeeds, I promise, hindi na kita guguluhin. Nang hawakan ni Gino ang kamay niya ay tila huminto ang kanyang puso. Nakatitig siya sa mga nakikiusap nitong mata. We're invited sa wedding ceremony ni Annie at Joffrey sa isang island. I'll wait for you tomorrow, Shirley. Seryosong tiningnan siya ng binata bago marahang binitawan ang kamay niya. Kinaumagahan ay patanaw-tanaw si Gino sa malayo. Sa dami ng tao sa pier ay umaasa siyang makikita ang mukhang inaasahan. Kabado niyang sinulyapan ng suot na relo bago muling binato ang tingin sa malayo. Hanggang sa may kumalabit sa kanya. Walang ideya siyang lumingon. Kumislap ang mga mata niya sa nakita. Hindi naman masalubong ni Shirley ang mga mata ni Gino. Kunwari siyang bumaling sa ibang banda. Wala akong tiket. Ikaw nang bahala sa akin. Nagulat siya nang hilain ito ang braso niya. Nagtama ang mga mata nila. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ngiti nito. Nahulog yata ang puso niya nang yakapin ni Gino. I'm so glad you're here. Napaseryoso si Shirley habang yapos nito. Sa isip ay tinatanong niya ang sarili. Ano ba tong tawag sa nararamdaman niya? Kagabi ay halos hindi siya makatulog sa kakaisip sa binata. Hindi rin niya matiis na hindi ito tulungan. Marahan itong kumalas at ang kamay naman niya ay inabot. Let's go. Para siyang isang batang hila-hila nito. Nasisilaw sa araw na nilingon ni Gino ang dalagang bumitiw sa kanya ng huminto. Seryoso ka? Sasakay ka ng ferry? Kasyual itong tumango. Oh, akala ko ba bilyonaryo ka? Bakit hindi sa isang private yacht or luxury cruise ka sumakay? I want to try new things. With you. Seryosong sagot nito. Napatingin si Shirley sa palad na seryosong inilahad ni Gino. Ngumiti pa ito nang alalayan siya. Maraming tao ang kasabay nila habang naglalakad sa loob ng public ferry. Pero walang kaarte-arte ang bilyonaryo na nauna sa kanya. Bit-bit pa ang mga gamit niya. Sinulya pa ni Gino ang dalagang sinasalimpad ng hangin ang buhok. Naroon sila sa ibabang deck at nakatanaw sa kalmadong dagat. Shane told me what really happened. Agad na napahinto si Shirley. You're really brave, and that impressed me. Sa kabila ng tila paghaplos ng binata sa puso niya dahil sa sinabi nito, ay pilit siyang nagbiro.
Pagkatapos nito, may hihilingin ka na naman bang lakad, ha? Nanatili pa rin seryoso ang anyo nito nang sumagot. This is the last time that I'll bother you. Natigilan siya sa narinig na sagot ni Gino. Kapag nasiguro ko na, the wedding's off. Uuwi na tayo. Makakabalik ka na sa trabaho mo. Nakatitig sa mga mata niyang patuloy nito. At ikaw? Makikipagbalikan sa ex? Kusa na lumabas ang tanong na yon sa bibig niya. That's the plan. Maikling sagot nito nang ibalik ang tingin sa dagat. Sa kabilang banda ang tinanaw ni Shirley ay ramdam niya ang pagbigat ng loob, hindi maipaliwanag na lungkot. Pakiramdam niya ay hanggat kailangan siya ng binata sa planing to ay kailangan niya pa rin magpanggap. Gino? Natigilan sa pagsalubong si Annie sa tabing dagat nang makita si Shirley na alalay ng binata na bumaba. Why is she with that girl again? Inis na tanong nito kasabay ng paghalokip-kip. Pilit na pinapanatili ni Shirley ang ngiti sa labi kahit na lahat ng nasa buhangin na naghihintay sa kanila ay hindi masaya na makita siya. Sa paghakbang ay natalisod siya at tuluyan siyang bumagsak sa buhangin kasama ang ilang bag na bitbit niya. Shirley, Pinanood ni Annie ang pagmamadali ni Gino na tulungan ng nobya. are you okay? Otomatikong inalalayan siyang tumayo ng binata. Oo. Pilit niyang sumagot kahit tila nakakain na ng buhangin. Are you sure? Hindi ka ba nasaktan? Tanong pa rin ito nang maingat na punasan ng palad ang dumikit na buhangin sa kanyang pisngi. Nakayuko siyang umiling. I'll take care of this. Kinuha nito ang bitbit niyang bag bago siya iginiya na maglakad. Napatingin siya sa mga babaeng kaibigan ni Annie na pigil ang tawa nang dumaan siya. Thank you for coming, Gino. Nilampasan siya ni Annie na dumiretso sa binata at nagbeso ang mga ito ng sandali. I'm glad you made it. Of course. Let's go. Nandito si Geoff at yung mga kaibigan natin. They're all waiting for you. Dagdag nito na para bang hindi siya nakikita. Pinagmasdan niya si Annie na iginiya niya na maglakad si Gino. Pilit pa siyang nilingon ng binata pero agad na humara ang mga kaibigan ng dating kasintahan nito. Maglalakad na siya ng mapangiwi. Bumaba ang atensyon niya sa paa na ngayon lang niya napansin na nagkagalos buhat ng pagkakatalisod kanina. Napaangat lang ang kanyang tingin ng isang staff ng island ang magiliw na lumapit. Hello ma'am, tulungan ko na po kayo sa mga gamit ninyo. Kinuha nito ang mga naiwan na bag sa kanya at dinala siya sa magiging kwarto. Dumiretso si Shirley sa veranda ng kwarto na makaalis ang staff. Natanaw niya si Gino kasama ang mga yayamang kaibigan nito. Seryoso niya itong pinagmasdan mula sa malayo. Malinaw naman na hahabulin nito si Annie kahit saan, kahit na ikakasal na ito. Oo, may pagkaprangka ang dating nobya nito, pero nangingibabaw pa rin na isa itong edukada, maganda, at kalibel ni Gino. Hindi tulad niya, tagalinis at tagapunas ng sahig. Hindi niya gustong hamakin at maliitin ang sarili. Pero yun ang eksaktong nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang mga ito. Shirley? Mula sa bumukas ng pinto ay sumilip si Gino. Natanaw niya ang dalaga na nakaupo sa kama at nakatanaw sa veranda. Lihim siyang napahinga. Sandali niya itong pinagmasdan. Hindi niya maitatanggi na mas gumanda sa paningin niya si Shirley. Higit ito sa babaeng nanggulo lang sa kasal. Isa itong mabuting ate na gagawin ng lahat para sa kapatid. Shirley, Napatingala ito sa kanya. the lunch is ready. Hinihintay na nila tayo sa labas. Hindi ako gutom. Ikaw na lang. Palusot ni Shirley. Napapikit lang siya nang kumulo ang tiyan niya na tumutol sa kanya. Napangiti si Gino. But your stomach can't lie. Napahinto ang bilyonaryo nang bumaba ang tingin sa paa ng nakaupong dalaga. Akmang tatayo ito nang pigilan niya. Wait for me here. Sandaling umalis si Gino na nasundan ni Shirley ng tingin. Sa pagbalik ay may dala na itong first aid kit. Umupo ito sa tabi niya at napataas ng maliit ang magkabilang balikat niya nang marahang abutin to ang kanyang binti at ipinatong yun sa ibabaw ng hita nito. Bumaha ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nila. Malayo sa bituka yan. Akma niyang babawiin ang binti nang hindi nito binitawan. Pinanood niya kung paano nito gamutin at lagyan ng maliit na benda ang galos niya. Pareho silang natigilan nang magtagpo ang mga mata nila. Kumibot ang lalamunan ni Gino habang pinagmamasdan si Shirley. Gino?
Naputol lang ang pagdugtong ng tingin ng dalawa sa katok sa pinto ni Annie. Sumilip pa ito roon, kaya mabilis na ibinaba ng dalaga ang kanyang binti. Come on, the food is ready. Alok nito na hindi man lang pinagkaabalahang tingnan ni Shirley. Sumunod ka na. Nagpatiuna ang bilyonaryo. Naabutan niya ang mga ito sa isang outdoor dining, magkakaharap sa bilog na mesa. Nang lumapit siya ay tumahimik ang mga ito. Nakita niya rin kung paano mawala ang mood ng dalawang ikakasal. Otomatikong tumindig si Gino bago siya ipinaghila ng silya. Napilitan siyang umupo. Abala siyang pinaglagyan ng pagkain ito. I hope this time wala namang gugulong baliw sa kasal namin. Parinig ni Joffrey. Seryosong tiningnan ito ni Shirley. You're right, babe. Nasa isa na tayong private island. Sana naman wala na mag-eskandalo. Maarting segunda ni Annie. Nang kumapit ito sa braso ni Joffrey ay lihim na tiningnan niyo ni Gino, pero hindi rin nagtagal ang mga mata roon at bumaling sa tahimik na si Shirley. Pilit siyang ngumiti rito. You should eat. Binalikan ng bilyonaryo ng tingin si Joffrey habang umiigting ang mga panga, hindi dahil sa kapit nito sa dating nobya, kundi dahil sa pagpaparinig nito sa dalagang kasama. We all make mistakes, Joffrey. Don't act like you haven't made one your whole life. Tugon niya bago ngumiti. Yeah, I know. But some of the things you were done are really stupid. Right, Shirley? Natunga nga ang dalaga sa baso. Akmang sasagot pa si Gino nang magsalita si Annie. For sure, hindi na yung gagawin ulit ni Shirley. She won't be that stupid again. Mahina ang naging tawanan sa mesa. Isa pa, girlfriend na siya ni Gino. She's now in our circle. She will be part of our wedding. Hindi na lang siya basta wedding crasher. Patuloy nito. Seryosong itinaas ni Shirley ang muka. Nakataas na ang magkabilang kilay ni Annie nang sumalubong sa kanya. And you know what? Kanina, I was so excited to have lunch, but when I saw you, I lost my appetite. Nauna itong tumayo. So please excuse me. Pagkatapos ay sumunod din ang fiancé nito na nakangisi pa ng iwan ng tingin si Shirley. Nakakaasiwa ang katahimikan nang maiwan siya at si Gino, kasama ang ibang kaibigan ng dalawa. Kahit nilalamon ng hiya ay pilit siyang nagsalita. Busog na ako. Mauna na ako sa kwarto. Paalam niya sa nababasag na boses. Nasundan na lang ng tingin ni Gino ang dalaga bago galit na tinanaw ang mga kaibigan. Hi. Madilim na nang pumasok si Gino sa kwarto ni Shirley. May dinner mamaya. Dito na lang ako. Tanggap ni Shirley. Ngumiti siya sa binata nang humarap. Busog pa naman ako. You didn't even touch your food earlier. Sagot ni Gio. Muli silang natahimik. I'm sorry. Para sa naman. For their attitude. Ngumiti ng malungkot si Shirley. Please don't be sad, okay? Hindi naman silang dahilan kung bakit ako malungkot. Nag-arko ang kilay ng bilyonaryo. Huminga naman siya ng malalim. Katatawag lang ni Shane. Natuloy palang kasal ng manlulokong boyfriend niya. Malungkot ako at nasasaktan dahil kailangan niya yung pagdaanan. Patuloy niya. I feel guilty. Nilingon niya si Gino. You're here because of me. And yet, they didn't even know kung ano dahilan bakit mo nagawa yun. Hindi naman silang mahalaga. Pwede nilang sabihin ng kahit na ano. Ang mahalaga lang sa akin ay si Shane. Napangiti ang binata habang pinagmamasdan ng kaharap na punong-puno ng pagmamahal para sa kapatid. Nakatitig siya rito nang kunin ang cellphone. Secretary Almeda, I want to withdraw all my shares from Marcos Santos Company. Teka lang! Ani Shirley. Nang ibaba ng binata ang tawag ay linya-linya ang noo niya nang tanungin ito. Anong ginawa mo? I did what I should do. Ano? Hindi ko kayang suportahan sa negosyo ang ganong klaseng tao. And if you protect your sister, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ngumiti pa ito sa kanya. Magpapadala na lang ng dinner dito. Good night. Tila nadala ni Gino ang puso ni Shirley nang umalis ito. Oo, hindi nito plano ang paibigan siya pero yun ang eksaktong ginawa nito. Makalipas ang ilang minuto ay pinadala na nga siya ng hapunan sa kama. Matapos kumain ng isang katok ang narinig niya. Pasok! Narinig niya na bumalik ang bilyonaryo. Ngumiti siya pero naglaho rin yun nang makita ang kasunod nitong si Annie.
Annie wants to invite you. Seryosong pauna ni Gino. Yes, I'll be celebrating my bridal shower tonight and I want you to be there, Shirley. Ngumiti ito ng makahulugan. It's okay kung ayaw mo. Napatingin siya sa bilyonaryo. Ngumiti ito ng maliit. Baka hindi ka rin mag-enjoy doon. Bumaling ito kay Annie. She'll be fine here. Come on, Gino. She could just stay in these four walls. She has to enjoy the celebration. Don't worry, akong bahala sa kanya. Basta na lang kinuha ni Annie ang kamay ni Shirley at hinila palabas. Nag-aalilang nasundan na lang ito ng tingin ni Gino sa isang villa dinala si Shirley ni Annie. Naroon ang bridal shower ang sosyalerang mga kaibigan nito. Kuha mo nga kami ng wine. Kasyual na utos ni Annie. Itinuro niya ang sarili. Ako? Yes, you. Serve us. Paglilinaw nito, napatingin siya sa mga kaibigan nito na nakangiti siyang pinagmamasdan. Nagtitimpi niyang sinulyapan si Annie bago kumuha ng alak. Pinagsali niya ang mga ito isa-isa. Nangiiwas ni Annie ang baso ay natapon ng wine sa suot niya. Oops! Sorry. Gigil siyang huminga ng malalim. Nasa labas ang tissue, kumuha ka na lang. Utos pa nito. Tumalikod na siya pero hindi nagawang humakbang nang marinig ang bulungan ng mga ito. I'm sure Gino's just playing around. I mean, he's a billionaire. Why would he settle for a gym cleaner? Rinig niyang sabi ng isa. I won't be surprised if he's making me jealous. After Gino and I broke up, hindi na siya nagseryoso. Sigurado ginagamit na lang ang babaeng yan. Kumpiyansang sagot ni Annie. Pinunasan ni Shirley ang tumulong luha. Diretso siya sa harap ng dagat at doon impit na umiyak. Gino! Lumampas ang tingin ni Gino kahit na sinalubong na ni Annie. You're not supposed to be here. Where's Shirley? Napunit ang ngiti ng dating nobya nang lingunin niya. I thought you wanted her to be part of your bridal shower. Doon lang ngumisi si Annie. You seem to be really worried about your girlfriend. Napahinga ng malalim si Gino. Hindi ka na ba nag-enjoy sa bachelor's party sa kabilang villa? Where's Shirley? Nagkatinginan sila ni Annie at nakapagtatakang hindi na niya maramdaman ang damdamin para dito. Tila bulayong naglaho. Naramdaman niya ang lihim na paghawak nito sa kamay niya nang lumapit. I know you're making me jealous by using that woman. Kaya ka nandito. Kaya mo siya kasama. Oo ang dapat sagot niya, pero hindi ang sagot ng puso. Hindi sa tuwing naalala niya ang inosenteng si Shirley. Just tell me where she is. Seryoso niyang sabi. Napahinto si Shirley nang matanaw sina Gino at Annie. Bumaba ang tingin niya sa magkahawak na mga kamay ng dalawa. Matyagang naghihintay si Gino sa labas ng kwarto ni Shirley kahit malalim na ang gabi. Agad itong lumayo sa kinasasandala ng matanawang dalaga. Where have you been? Seryosong tiningnan ito ni Shirley. Wala ka sa bridal shower. Did you do something? Umiling siya bilang sagot at pilit ng ngumiti. Paano kung wala akong magawa para pigilan ang kasal nila, Annie? Tanong niya, natigilan tila na biglang bilyonaryo. Paano kung matuloy ang kasal nila? Hindi ka naman siguro magiging secret lover ni Annie, hindi ba? Nakangiting biro niya. Sumeryoso si Shirley nang matitigan ito. Hindi mo sila katulad. Mas mabuti ang puso mo. Nakita ko yun. Bukas na ang kasal nila at hindi ko alam kung anong gagawin ko para makatulong sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ang isang pagkakamali ko ng araw na yun ang magdadala sa akin sa nakakaipit na sitwasyon na to. Anya bago pumasok sa kwarto. Kinaumagahan ay nagising na lang si Shirley nang may dalawang babae sa loob ng kwarto. Good morning po, ma'am. Saad ng isa. Ano pong kailangan nyo? Pinadala po kami ni Mr. Hernandez. Kami pong mag-aayos sa inyo para sa wedding. Ngumiti ang mga ito habang siya ay alangan nyo. Ready na po ba kayo? Napilitan siyang tumango. Naroon sa mga bulsa ni Gino ang mga kamay habang nasa tabing dagat kung saan gaganapin ang beach wedding ng kaibigan at dating nobya. Nang makita si Joffrey suot ang pangkasal ay pinakiramdaman niya ang puso. Wala na siyang maramdamang galit o niinggit. Nasaan ang girlfriend mo, Gino? Lumapit ito sa kanya. Talian mo, baka manggulo. Nakangising dagdag nito. Napangiti siya ng sarkastiko sa narinig. Inalis ang suot na salamin para pagkatitigan si Joffrey sa mga mata.
Hindi ko gagawin yun. You'll never understand where she's coming from. Seryosong dugtong niya. Tingin mo, may pakialam ako sa personal issues niya, Gino? Sinira niya ang dream wedding namin. Inis na patuloy nito. Now I realize, mabuting natapos kami ni Annie dahil hindi siya ang gusto kong hintayin sa altar. Nilapitan niya pa ng gusto si Jeffrey. You can have her all you want. Mga sir, magsisimula na pong wedding. Singit ng wedding coordinator. Pilit ang nagingiti ng groom. Sabay-sabay silang napalingon sa parating. Nahuhuli man si Shirley sa mga bridesmaid na palapit, ay angat na angat naman ang ganda nito sa mga kaibigan ng bride sa simpleng ayos. Wala sa loob na napangiti si Gino habang halos hindi kumukurap ang mga humahangang mata sa dalaga. Napatingin si Shirley sa paligid. Nakita niya na nasa kanya ang lahat ng atensyon. Ganun na rin ang mismong groom. Hindi ka naman siguro gagawa ng eksena this time. Nakangiting patutsada nito. Lihim niyang sinulya pa ng bilyonaryo hanggang sa magalang na sumingit ang event coordinator. Pumila na po tayo sa entourage. Kumilos naman ang mga bridesmaid. Sadyang binangga siya ng mga ito. Nawalan siya ng balanse nang may sumapos sa likod ng kanyang bewang. Sa pagharap ay naroon ang gwapong mukha ni Gino. Nang hinang ang mga mata nila. Are you okay? Tanong nito, alangan siyang tumango. Sir, pasensya na. Putulin ko muna ang sweetness niyo ni Ma'am Ganda, ha? Ang coordinator na mismo ang umalalay kay Shirley. Parating na po kasi ang bride. Natauhan naman si Shirley. Opo, pasensya na. Sinulyapan niya si Gino. Tara na. Nang lumakad ay sinundan siya nito. Pumila sa pangalawang dulo. Inangkla ni Gino ang braso sa kanya. Kumapit naman siya doon at nagsimula na silang pare-parehong maglakad kasabay ng tugtog. Dumating si Annie suot ang puti at magandang gown at habang naglalakad dito sa gitna ay naalala ni Shirley ang eksena na magkahawak kamay ang mga ito at ni Gino. Nang umupo ay sinimulan na niyang mag-isip kung paano mapapahinto ang kasal. Sa kabilang banda naman ay tinanaw ni Gino ang dalaga. Hindi niya gustong may gawin pa ito para pigilan ang pag-iisang dibdib ni na Joffrey at Annie. Annie, would you take Joffrey as your beloved husband? Nilingon ng nagdadalawang isip na si Annie si Gino na nakaupo sa silya ng mga guest. Annie, Akmang tatayo si Shirley nang sapuhin ni Annie ang ulo. Agad na nag-alala ang mga bisita. Annie, Alalay ito ni Joffrey. what's wrong? Sapo ng bride ang noo. Nahihilo ko. Anong gagawin natin? Natatarantang tanong ng mga tao. Hanggang sa matanaw nito si Shirley. Get her water. Utos nito. Kasabay ng pagtayo ay ang pagkunot noo ni Gino. Natanaw niya si Shirley na tumakbo naman. Lahat ay lumapit kay Annie na nakakapit sa braso ng groom. I'm so dizzy. Nakapikit nitong sabi. Bumalik ang hinihingal na si Shirley na may daladalang tubig. Maingat na ininom ni Annie ang daladala niya. Hanggang sa magsuka ito at himatayin. Annie, Sigaw ni Joffrey. Dinaluhong ito ng lahat nang lumingon sa kanyang isang kaibigan ng bride. Did you put something in her drink? Ano? Naguguluhan niyang tanong. May nilagay ka ba sa tubig niya? Wala. Sagot naman niya. Napalinga sa kanya ang lahat na may nanghihinalang anyo. Wala akong ginawa. Patuloy niyang paliwanag. Nagulat si Shirley nang sumugod sa kanya ang galit na si Joffrey. Akmang susunod si Gino nang pigilan siya ng kamay ng nakakapit na si Annie. anong nilagay mo ha? Tanong ni Joffrey kay Shirley. Wala akong ginawa. Natigilan siya ng galit na isaboy sa kanya ang natirang laman na tubig ng bote. May plano ka na naman bang sirain ang wedding namin? Umiling siya habang may luha. Akmang bibitaw si Gino sa kamay ni Annie nang hawakan siya ng kaibigan. We need to take her to the clinic. Pinabuhat sa kanya nito ang nakapikit pa rin na bride. Pagkatapos ay pinagtulakan siya paalis. Bakit ba ayaw mo kaming makasal? Yun bang utos sa'yo ni Gino? Hindi. Wala kaming kinalaman bakit nawala ng malay si Annie. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nang itaas nito ang kamay ay napikit na lang siya. Pigil-pigil naman ito ng kaibigan na lumapit. Halika na, Geoff. Dinala na si Annie sa clinic. Itinaas niya ang mukha na galit na tinuro si Gerald. Get out of here. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Tumanaw pa ito sa mga nanonood na staff. Get this woman out of my wedding now. Nang umalis ang lahat ng guest ay naiwang mag-isa si Shirley
Punas-punas niya ang luha. Ma'am, naghihintay na po ang bangka sa inyo. Nilingan niya ang malaking bangka. Maliit na tango ang ginawa niya. Bago sumakay ay nilingon pa niya ang mga taong alalang-alala kay Annie. Hindi niya maiwasang masaktan na hindi man lang pinagtanggol ng binata kahit hindi totoo, kahit pakitang tao. Nang mailapag ni Gino si Annie sa kama ay akmang aalis na siya nang pigilan ito ng magkabilang braso. Nag-aarko ang mga kilay niya nang nakangiti itong bumangon. I thought you didn't feel well. Naniwala ka rin? Napakunot noo siya. It was just a show para hindi matuloy ang kasal. I did this scene para magalit si Geoff doon sa fake girlfriend mo. Why did you do that? Hinawakan siya nito sa kamay. Because I want you back. Gusto kong magkabalikan tayo. Ayoko nang ituloy ang kasal kay Geoffrey. Hindi mo na kailangang gamitin ng babaeng yon. Because I want to marry you instead. Nawala ang ngiti ni Annie nang seryosong iiwas ni Gino ang braso na hawak nito. You shouldn't lie. Hindi sana napagbintangan si Shirley. Ano bang pakialam mo sa kanya? I care about her more than anyone. Kahit pa sa'yo. Natigilan naman si Annie. Ano? She may be nothing for you. But to me, she's worth more than all of you. And you'll never be like her. Hindi ka magiging katulad niya na kayang ibigay ang lahat para sa taong mahal niya. Hindi makapaniwala ang anyo ng naluluhang si Annie. Gino! Stop belittling her. And I'll forget that we're even friends. Mabilis siyang lumabas ng klinik. Nang makasalubong si Geoffrey ay dire-diretso siya. Naabutan niyang walang taong wedding venue. Nilapitan siya ng isang staff. Where's my girlfriend? Nakaalis na po, sir. As per requested po ng groom. Matiim ang tingin niya nang lingunin kung saan galing. Umigting ang mga panga niya. Nang lumingon ay palapit sa kanya si Geoffrey kasama ang mga kaibigan nila. Napaatras ang lahat ng suntukin niya ito. Bumalagta ito sa buhanginan. Don't you dare go near her. Banta niya. Punas-punas nito ang sulok ng labi nang tumayo. Nagbaling si Gino sa mga kasama nito. Sa susunod na saktan o maliitin niyo si Shirley, I will make all of you pay. Pagkatalikod ay mabilis niyang tinawagan ng sekretarya. Agad namang sinundo ang bilyonaryo ng pribadong yate. Ayos ka lang ba, ate? Nagkatinginan ng mag-ina nang makita si Shirley na sakbitang bag papasok sa trabaho. Simula nung umuwi ka galing isla kasama si Mr. Hernandez, para ka nang pinagbagsakan ng langit at lupa. Pilit siyang ngumiti sa kapatid. Ayos lang ako, bunso. Ma, pasok na ho ako. Ilang araw na ang nakalipas simula nang palayasin siya sa isla ni Geoffrey ay wala na siyang narinig mula sa mga ito. Ganon na rin kay Gino. Natagpuan niyang sarili na nagpupunas ng salamin ng dingding ng gym. Shirley, kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Untag sa kanya ng boss. Kinuha niya yon at doon namalayan na maghapon na siyang nagtatrabaho. Ate, hello? Shane, puntahan mo ako sa wedding gown shop. Wedding shop? Bakit? Puntahan mo na ako ngayon, ate. Sa tono nito ay rinig niya ang tensyon. Agad siyang nagpaalam sa boss at mabilis na umalis ng gym. Nang maabutan ni Shirley ang kapatid ay naglaho ang pagkabahala niya at napalitan ng pagtataka. Naroon din ang kanyang ina at parehong nakaayos ang mga ito at nakasuot ng magandang bestida. May nakilala ka na ba agad at ikakasal na kayo? Sunod niyang usisa kay Shane matapos siyang mapilit na paayusan. Isang magandang ngiti lang ang isinagot nito. Sakay ng kotse ay sa simbahan ng tungo nila. Sa pinto ay nabungaran niyang magandang ayos ng simbahan. Bakit parang ang suot ko, ako ang ikakasal, bunso? Ikaw nga, ate. Nagharap silang magkapatid. Ipinatong nito sa ulo niya ang belo. Ano bang nangyayari? Dahil mabuti kang kapatid, nagpadala rin si Lord ng mabuting lalaki para sa'yo. Napakunot noo siya. Iginiya siya nitong maglakad. Halika na, anak. Yakag ng ina. At habang naglalakad silang tatlo sa gitna ng simbahan ay doon lang niya natanaw si Gino. Naghihintay sa altar. Agad na tumulo ang luha niya nang sa wakas ay magharap sila. Little did I know, the woman who amazed me would be my beautiful bride. Ngumiti ito habang may namumuong luha. Will you be my wife, Shirley? Paano si Annie? Naiiyak niyang tanong. All I want is you. Napangiti siya kasama ng luha. Because I love you. Do you feel the same way for me? Tumango si Shirley. Hindi siya magkakaila.
Naroon si Gino sa puso niya at nagpapasalamat siyang nararamdaman din nito ang espesyal na damdamin sa tuwing sila'y magkasama. Mahal mo rin ako. Oo, mahal kita, Gino. Sabik na niyakap ng bilyonaryo ang babaeng sandaling nawalay sa kanya. Hindi na nasasayangin ang pagkakataong makasama ito. Sandaling kumala si Gino kay Shirley at inabot sa kanya nito ang palad na tinanggap naman niya. Pagkatapos ay magkahawak ng mahigpit ang mga kamay nilang naglakad patungo sa altar. At habang nakatingin sa Diyos ay naniniwala siyang hindi siya nito pinabayaan kailanman. Minsan man siyang nagkamali ay itinuwid yan ng Diyos sa pamamagitan ng binatang makakasama niya habang buhay. Nilingan niya si Gino na buong pagmamahal na pinagmamasdan. Nang tanungin sila ng pari ay pareho silang walang alinlangan na sumagot. You may now kiss the bride. Nakangiting anunsyo nito. Nagkaharap silang dalawa. Kinabing ni Gino ang kanyang bewang at puno ng pag-ibig ang halik na kanilang pinagsaluhan. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw nito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, paalam!